Hindi lang po 3, dapat 5. At dapat palakasin pa ang Independent Commission for Infrastructure, investigasyon sa corruption. Alam niyo kung bakit ko nababanggit ito? Kasi nga po, iisa na lang ang natitira. Matapos mag-resign sina Commissioner Singson at Pajardo, ang natitira ay retired Justice Chairman Andy Reyes Jr. Dapat ang maging membro nito ay 5, hindi lang 3. So, nandyan pa rin si Chairman Reyes. Dapat siguro magtalaga ang Pangulo ng additional 4 na commissioner para lalong lumakas ang nag-iimbestiga sa korupsyon. Higit sa lahat, dapat ang ilagay ay mga retiradong justices ng Court of Appeals o ng Supreme Court. Pag retiradong justice o chief justice ang ilalagay dyan, may liwanag, may pag-asa, lalabas ang totoo at magkakaroon ng hustisya ang mamamayang Pilipino. Kasi pag retired justice or chief justice na hindi politiko, non-partisan, i-appoint ng Pangulo bilang paghahanap ng patunayan, meron tayong pag-asa. Kasi pagka-justice, alam mo ang batas. Alam mo ang mahina at malakas na ebidensya. Alam mo ang lahat ng dokumento ay mahalaga. Kumbaga sa pag dumaan sa mga retiradong justice or chief justice sa commission o yung Independent Commission for Infrastructure, merong mataas na kalidad, quality ang kaso at ebidensya. Hindi nila papakawalan yan at hindi nila i-recommenda ang mga kaso ng ganun-ganun lang without evidence na matibay. At sigurado ang mga justices ng Sandigang Bayan o Court of Appeals Justice o maging Associate Justice o mismo Supreme Court, pag dumating sa kailang kaso, iba ang kailang magiging treatment o pananaw. Kasi galing at ang nag-imbestiga ay mga justices. Alam nila ang kalidad ng mga ito. Tama ba o mali? Kasi alam po nyo, ang kasong graft in corruption, kadalasan umaabot sa Court of Appeals at saka Supreme Court. Kahit na meron ng desisyon ang Sandigang Bayan, guilty, nag-a-appeal pa rin kasi available lang yan ang ibang desisyon ng Sandigang Bayan sa Korte Suprema. At kung minsan nadi-dismiss pag nasa Korte Suprema na. Kung minsan nakakakitaan talaga ng problema ang desisyon ng mga justices sa Sandigang Bayan. Sa mga pagkakataon, hindi ko nilalahat. Pero kung dito pa lang sa simula, ICI ay mga veteranong justices, Chief Justice ang pinagdaanan ng dokumento, matibay na matibay yan. Maaaring pagdating sa Office of the Ombudsman, formalidad na lang. Then diretso na sa Sandigang Bayan. Ganun po ang aking justification kung bakit inire-recommenda ko at sa aking paniniwala, mga bihasa sa batas ang dapat mag-imbestiga. Non-partisan para hindi magkakulay. Anong inyong masasabi diyan? Alam nyo kasi kung ilalagay ito ng mga politiko, kaibigan ng gobyerno, laging pagtutudahan. Lalo na kung hindi abogado, lalo na kung pangkaraniwang tao lang na ilagay dyan. Di ba? Yung pagre-resign ni Singson at saka ni Pajardo, okay na yun, nakatulong na sila. Pero ang aking yung sinasabi rito, mabuti hindi nag-resign yung chairman. Retired justice yan. Mas matindi po. I-imagine po natin na dadaan sa kamay ng mga retiradong justice or chief justice ang investigasyon. Hindi nila yan i-recommenda kung walang matibay na ebidensya. At pag nag-recommenda yan mga yan, parang abot kamay na natin ang katarungan. Nakuha nyo? Ulitin ko pag mga retiradong justice or chief justice ang magiging ICI member, talagang dekalidad ang desisyon ng mga yan. At pag yan nagrekomenda ng kasong plunder,
graft in corruption, bribery at iba pa. Abot kamay na natin ang katarungan. Yan po ang aking paniniwala. Pero pag hindi abogado, hindi justice o retired justice ang nag-imbestiga at nagrekomenda, baka sa ombudsman pa lang, pasintabi na po, i-dismiss na without, o sabihin nila, lack of evidence. Ay delikado yan. Nasaan ang katarungan? Pero kung pagdating sa ombudsman, nakita nilang, matindi ang pinagdaanan nito. May kalidad ito. Matibay ang pagsusuri dahil mga justices yan. Aba, iba yon. Pagdating din sa korte sa Sandigan Bayat, nalaman nila galing sa mga dekalidad na mga justices ang recommendation. Iba rin po ang dating yan. Mapapabilis na. May liwanag pa. Ayan ha. Hindi ko sinasabing mga justices lang, retired justice, retired chief justice ang magagaling. Meron lang silang malalim na pinanghuhugutan, karanasan sa batas at pagbasa, pagsusuri ng dokumento kasi sila ay retiradong justice. Hindi galing lang sa isang baguhang abogado, napapractice lang na abogado. Iba yun. Iba ang quality, pasintabi na, ng desisyon ng practicing lawyer kaysa sa retiradong justice or chief justice na Supreme Court. Nakuha niyo? Kasi ang katarungan dapat makuha natin sa lalong madaling panahon na merong sapat na basihan. Quality ng dokumento, quality ng testigo, quality ng ebidensya na magpapatunay para mabigyan ng hustisya ang may-ari ng pera ng mamamayang Pilipino. Yun po ang aking pong punto rito. Hindi naman tayo nagmamagaling. Hindi naman tayo nagpapahayag na parang merong discrimination. Magpakatotoo lang tayo. Kasi ang complainant, peoples of the Philippines, kasi people's money. Hindi lang isang barangay. Hindi lang isang sibilyan. Hindi lang pangkaraniwang tao ang complainant dito sa garapal na korupsyong ito. Mamamayang Pilipino sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Ano man ang relihiyon, ano man ang kasarian, ano man ang political kung saan kayo naniniwala, lahat tayo Pilipino, lahat tayo biktima, including prosecutor, including justices, including judges na maghahawak ng kaso, complainant dito sa korupsyon. Ganon pong kalawak, ganon katindi, ganon ang dapat mangyari. Kaya, Mr. President, idea lang ito, suggest lang po ito. Hindi ka namin, hindi kita pinangunahan. Ipakita nyo ang mas quality, dekalidad na galaw sa pagpasok ng bagong taon. Maglagay po kayo ng mas magagaling na mga membro ng ICI or dating 3 lang sila, gawin pa ninyong 5 para mas matindi, mas malawak, mas matibay ang dating ng labang ito. Please like and share ng ating video.